Okay. Okay rin dyan. So, good morning everyone. Before I proceed with my topic this morning, I would like to first introduce myself to you. I'm First Lieutenant Pablo S. Garcia, Philippine Army Reserve, and I'm the Senior Tactical Officer of the University of Antique ROTC unit. So my topic for this morning is about the Code of Citizenship and Ethics, which had been promulgated during the time of President Manuel L. Quezon through Executive Order number 217. So for the scope of my presentation, I will be discussing the learning objectives, the introduction, the Code of Citizenship, and then the summary. So are you ready now? For our learning objectives, at the end of the lesson, the students should be able to appreciate the principles and ideals of a good citizen embodied in the Code of Citizenship and Ethics, and to live up to these ideals as the guiding principles in life to become responsible and productive citizens of our country. So this Code of Citizenship and Ethics had been promulgated through the Executive Order 217 by President Manuel L. Quezon. And I will be discussing the different principles here that had been embodied in this Code of Citizenship and Ethics. Number one, have faith in divine providence that guides the destinies of men and nations. Of supreme importance to the life of nations and people is faith in divine providence, who created and upholds the universe, whose power directs the course of the world, and whose wisdom guides the destinies of men and nations. So, ang poong may kapal, the divine providence, ito lamang ang tanging magkakaroon ng paggiya o pagpapatnubay sa isang bansa at sa mga katauhan nito, na kung ang bansang ito ay may pananalig, taimtim na pananalig sa Panginoon, ito na rin sila ay kinakasihan ng Panginoon. Number two, love your country, for it is the home of your people, the seat of your affections, and the source of your happiness and well-being. Its defense is your primary duty, and so be ready at all times to sacrifice and die for it if necessary. So nakalagay na rin sa ating konstitusyon na ang pagtatanggol ng ating bayan ang unang tungkulin ng bawat mamamayan. Dahil ang ating pamahalaan ay nagkakaroon na rin ng kasiga, pero patay dyan. Okay. So, love of country is demonstrated not by words but by deeds. According to Apolinario Mabini, thou shalt love thy country after thy God and thy honor and more than thyself. For she is the only paradise which God has given thee
in this life, the only patrimony of thy race, the only inheritance of thy ancestors, and the only hope of thy posterity. So, kilala natin ito si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo. At siya ay isa na rin sa ating mga bayani na humubog na rin ng kaisipan ng ating mga mamamayan, ng ating mga katauhan. At una-una na sinasabi niya, dapat mahalin natin ang ating bansa nang mahigit pa kaysa ating sarili. Dahil ito lamang ang tanging paraiso na binigay ng Diyos sa atin. Ang tanging pamana ng ating lahi. At ito ang ibinigay na pamana ng ating mga ninuno para sa ating mga salinlahi. Number 3, respect the Constitution, which is the expression of your sovereign will. The government is your government. It has been established for your safety and welfare. Obey the laws and see that they are observed by all and that public officials comply with their duties. Ang ating saligang batas, kaya nga tinatawag ito na saligang batas dahil lahat ng mga batas natin ay dito na rin nakasalalay. This is the foremost or the supreme law of the land, no? So the Constitution is the expression of the sovereignty of the people. Dahil ang ating konstitusyon, ito ay nagiging operational lamang matapos na ito siya ay maratify ng ating mga mamamayan. So it is the expression of the sovereignty of the people dahil ang may kapangyarihan ay ang mamamayan. It is primordial aim as the welfare of all, no? The primordial aim of the Constitution ay ang pangunahing layunin ng konstitusyon ay ang kapakanan ng lahat, no? According to Andres Bonifacio, the welfare of the people is the sole purpose of all the government on earth. He who obeys the power conferred by the people obeys the people and identifies himself with the will of all the citizens that compose the people. So ang bayang Pilipino o ang mamamayang Pilipino, ito siya ang makapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan na ito ay binigay niya sa ating pamahalaan sa pamagitan ng tinatawag natin na saligang batas na siyang kautusan ng mga mamamayan. Okay? So number 4, pay your taxes willingly and promptly. Citizenship implies not only rights but also obligation. So sinasabi natin na ang pamahalaan ay itinatag ito para sa mga mamamayan at ang mamamayan ay meron rin katungkulan. So it's a two-way process, no? It's a two-way traffic na kung saan ang mamamayan ay nakatali sa pamahalaan at ang pamahalaan naman ay nakatali na rin sa mga mamamayan. So ang kapakanan ng mamamayan, ang pangunahing katungkulan ng pamahalaan na kung saan may tungkulin na rin ang mamamayan na ipagtanggol ang ating pamahalaan. So paano maibigay ng mamamayan ang mga obligasyon niya sa pamagitan ng pagbabayad ng kanyang buwis, no? So taxation is an essential power of government. Man is a social and political being. His nature demands that he live in the society of his fellow men, no? Living in society, however, entails rights and duties, no? Meron mga karapatan tayo at meron tayong mga katungkulan o mga tungkulin. Among the most important of which is the duty of each and every citizen to pay his just share in the expenses of the government. Dahil makikita ninyo,
ang buwis ay buhay. Ang pamahalaan natin ay nabubuhay lamang dahil sa buwis na binabayad ng mga mamamayan, at ang kapakanan ng mamamayan na rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbubuwis para na may magamit ang pamahalaan natin na kung anuman mga programa na para na rin sa kaunlaran ng ating bansa at ng ating mamamayan. We enjoy rights and privileges under the protection of the established government, and we must pay the price of that protection. So, binibigyan tayo ng proteksyon ng ating pamahalaan. At bilang ganti, dapat na magkaroon na rin tayo ng ating kontribusyon, no? Para na kung paano ang proteksyon na ito ay maibigay sa atin ng pamahalaan. At ito ay sa pamamagitan ng pagbabayad ng ating buwis. Number 5, safeguard the purity of suffrage and abide by the decisions of the majority. So itong suffrage na sinasabi, ito ang kapangyarihan ng mamamayan na kung saan kanilang pinipili o inihahalal ang mga tao na bibigyan nila ng mandato, bibigyan nila ng kapangyarihan para mamuno sa kanila. So sa pamagitan ng tinatawag na suffrage, ang pagbubuto, dahil ito ay isang pribileyo na ibinigay na rin ng pamahalaan sa mga mamamayan sa pamagitan ng pagbigay ng mamamayan ng karapatan na ito sa pamahalaan sa pamagitan ng konstitusyon. So, if exercised with purity and noble purpose, it is the security of popular government. No? Dahil ang ating gobyerno ay o pamahalaan ay tinatawag na popular. Anong ibig sabihin? Ito ay pamahalaan ng mamamayan, ng mga tao. So ang mga tao ang may karapatan, at ang karapatan na ito ng mga mamamayan upang humalal ng kanilang mga mamumuno sa kanila ay sa pamagitan ng tinatawag natin na suffrage, no? So it is the security of popular government. Suffrage is a public and social duty which should not be neglected. So yan ay ating karapatan, at dahil sa karapatan na yan na karoon tayo ng tinig sa pamahalaan sa pamagitan ng ating paghalal sa mga taong dapat mamuno sa atin. The electors owe it to themselves and their government to exercise this important political right, not only regularly but judiciously. So dapat ihalal natin yung mga tao na alam natin na karapat-dapat mamuno, at ang kapakanan ng bayan at ang kapakanan ng mamamayan ang kanilang isinaalang-alang, at hindi ang sarili nilang matatawag natin na kagustuhan lamang. Then, number 6, love and respect your parents. It is your duty to serve them gratefully and well, no? So, sabi nga sa Biblia, honor thy father and thy mother. Dahil sinasabi ng salita ng Panginoon na ito ang batas na mayroong matatawag natin na it has a promise. Dahil sinasabi doon, honor thy father and thy mother so that your days may be longer. Tatagal ang iyong buhay kung iyong pinapahalagahan at kinikilala ang iyong mga magulang. You give due preference to your parents, no? So nobody is more faithful and devoted to us, more sensitive of our needs than our parents. Filial love speaks more eloquently than the tongue of man can speak, no? In his letter to his beloved parents, Dr. Jose Rizal said, "The affection that I have ever professed for you
suggest this step. And time alone can tell whether or not it is sensible. Their outcome decides things by results, but whether that be favorable or unfavorable, it may always be said that duty urges me. So if I die in doing it, it will not matter. So sumulat si Rizal noon, nang umuwi siya o bago siya umuwi galing doon sa Hong Kong dahil sinasabi sa kanya na huwag na siyang umuwi dahil siya ay hinahanting na ng mga Kastila dito dahil sa kanyang masinulat na aklat, yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo at iba pang mga isinulat niya na mga tula at mga sanaysay na kung saan kanyang pinapakita ang mga karahasan na ginawa ng mga Kastila dito sa Pilipinas para lamang mapukaw ang damdamin ng mga tao doon sa Europa. Kaya nga nagalit sila kay Rizal at kanilang at ito ay humantong na rin sa kanyang pagkahuli at kinalaunan sa kanyang pagkamatay. Ngunit sabi ni Rizal, ano man ang mangyari, kahit na mamatay ako, walang matatawag na walang problema yan sa akin, sabi ni Rizal, dahil ito ay tungkulin ko. At ito ay kanyang isinulat sa kanyang mga magulang. Number 7, value your honor as you value your life. Poverty with honor is preferable to wealth with dishonor. So ano ba yung tinatawag natin na honor? Kaya nga sinasabi natin, one of the core value of the armed forces is honor, and it is more preferable than life, no? Mas nakakahigit pa ang ating dangal kaysa ating buhay, no? Poverty with honor is preferable to wealth with dishonor. Anhin mo man ang kayamanan kung wala ka ring dangal, no? Pero kahit na mahirap ka lamang, kung ikaw ay mayroon dangal, then wala kang dapat ikakahiya sa kanino man. So honor is what prompts a man to strive for all that is noble, true and lofty in word and in deed, no? So bakit pa tayo nagpupunyagi? Dahil sa gusto na rin natin na mabuhay tayo na mayroong dangal at dinadakila na rin tayo dahil sa ating karangalan na ito. Sa ating salita at sa ating ginagawa, no? Ito ang adhikain tungkol sa paghanap natin ng katotohanan, no? It inspires a man to be pure in thought, faithful to his duties, magnanimous to those who offend him, and generous to his friends. It makes a man courteous, loyal, and true. It never falters when duty calls. In the words of Emilio Jacinto, the real man is he who, of tried and trusty valor, does good, keeps his word, and is worthy, and self-respecting. Kaya nga yung tinatawag natin na a man of integrity is a man who do what he says, no? Who walk what he talks, no? Ganon ang tinatawag natin na man of integrity at kung bakit ang tao na yan ay merong integridad dahil sa siya ay marangal na tao. At ang taong may integridad ay marangal na tao. Number 8, be truthful and be honest in thoughts and in action. Be just and charitable, courteous but dignified in your dealings with your fellow men. So character is life dominated by principles, no? Ang ating pagkatao ay nakikilala sa mga prinsipyo na ating pinanghahawakan. So anong mga prinsipyo na ito? Anong mga dapat natin na panghahawakan? Ito ay yung tinatawag natin na katotohanan, no? So
truthfulness ang magiging totoo tayo sa ating sarili. No? Honesty, charity, justice, and courtesy are the virtues that give force and worth to the race. So ito yung mga tinatawag natin na lakas natin, no? The virtue is our power. Our virtue is power, no? So ito ang nagbibigay kadakilaan na rin sa atin, yung pagiging tapat, yung pagiging totoo, yung mapagkawang gawa at yung gumagawa ng katarungan at magiging ang pakikipagtungo natin sa mga kapwa-tao natin na kung saan atin silang ginagalang, no? Ito ang tunay na lakas ng ating pagkatao. Ito ang tunay na lakas ng ating lahi. So be truthful, no? We should not only tell the truth, but we should also welcome it. Only by knowing the truth that we are able to correct our defects and shortcomings. Kaya nga, sabi nga ng isang pantas, know the truth. Sabi nga ni Jesus mismo, no? Know the truth and the truth shall set you free. No? Magiging malaya ka kung alam mo yung katotohanan. Dahil makikita natin, God is truth. No? Ang Diyos ang matatawag natin na ultimate truth. God is the ultimate truth. And if we know God, then we are liberated from all the matatawag natin na mga problema dito sa daigdig. Number 9, lead a clean and frugal life. Do not indulge in frivolity or pretense. Be simple in your dress and modest in your behavior. So, cleanliness is next to godliness. Life is more than a gift, no? It is a trust which we must not abuse, no? Binigay ng Diyos ang buhay sa atin dahil tayo ay nilalang ng Panginoong Diyos. Sinasabi nga sa Biblia, God created man from the dust of the ground, from the dust, and God breathed the breath of life, and man became a living soul. So, ito ang binigay ng Diyos sa atin. Ang buhay na yan na binigay ng Diyos ay dapat na dakilain na rin natin sa pagiging matatawag natin pamumuhay na walang bahid ng kung ano paman. Kundi ito ay ang pagiging makadiyos natin. So, cleanliness is next to godliness. We owe it to our Creator to conserve life, and that we can only do it by observing clean habits, both of mind and body. So, a sound mind in a sound body, no? 'Di ba? Sabi ng mga ano diyan, mens sana in corpore sano, no? So, yung kaisipan natin at ang pagiging o kalinisan ng ating pagkatao nakasalalay sa kung paano natin dinadakila ang Panginoon. Cleanliness is closely associated with frugality, no? Ano ba ibig sabihin ng frugality? This means the simple life. Magiging simple lamang, magiging matipid tayo, no? Hindi tayo gastuso na sinasabi nila. Both physically and morally, no? We should live a frugal life. So living a frugal life means being modest, no? It means modesty, bodily health, and conservation of wealth and energy. So dapat magiging masinop tayo, magiging yung hindi tayo palagasto, no? Kundi sinisinop na rin ang ating kinikita at maging ang ating lakas, ang lakas ng ating katawan ay hindi natin inaabuso. Okay? Sunod, number 10, live up to the noble traditions of our people. Venerate the memory of our heroes. Their lives point the way to duty and honor.
So meron tayong mga pambansang bayani katulad ni na Jose Rizal, katulad ni na Andres Bonifacio, ni na Apolinario Mabini, Emilio Jacinto. Kanina tinalakay natin yung mga sinasabi nila na nagiging bahagi na rin ng kanilang buhay. No? So we have to live up to the noble traditions of our people. Venerate the memory of our heroes. Their lives point the way to duty and honor. A nation will only grow in dirt and strength unless will not grow in dirt and strength unless its roots are planted deep into its own past and its soul is nourished by its own traditions. So makikita natin, kaya nga meron tayong kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. So dapat dakilain natin ang ating mga bayani, ang mga nagbuwis ng buhay nila para lamang na makita nila na tayo ay nagiging malaya. So sa pamagitan ng kanilang pagbuwis ng kanilang buhay para sa kapakanan ng bayan, para sa kapakanan ng salinlahi ng mga Pilipino, so doon at nakita natin ang ating kalayaan. So dapat balikan natin ang ating nakaraan. Kilalanin natin itong mga tao sa pamagitan ng pagbibigay-pugay natin sa kanila at sa tradisyon na nagiging bahagi na ng ating buhay. This means that we should discard that false concept that everything foreign must be good. No? Ito yung sinasabi nila na xenocentrism dahil nagiging bahagi na rin ng buhay natin because of the long period of domination by foreign powers from Spain and America, so much so that we developed that colonial mentality. No? Nagkaroon tayo ng kaisipan na sinasabi natin mas magaling yung mga produkto ng mga dayuhan kaysa sarili nating produkto. So yan ang xenocentrism. Everything foreign must be good. We must use discrimination and prudence in adopting foreign models. If we have to follow foreign patterns, we should blend them with our own customs, traditions, and ideals. So para na kung gusto na rin natin na i-adapt yung mga kaalaman na ito at ang mga mabubuting bagay na nakukuha natin dito sa mga dayuhan ito, dapat na i-balansehin natin ang mga bagay nito sa sarili nating mga tradisyon, sa ating mga tinatawag na kustumbre, no? Kaya nga marami sa ating mga pangkabuhayan noon, mga industriya ang nangamatay dahil sa hindi natin ito pinaunlad bunga ng pagtangkilik natin ng mga dayuhang produkto. Number 11, be industrious, be not afraid or ashamed to do manual labor. Productive toil is conducive to economic security and adds to the wealth of the nation. So dapat magiging masipag tayo, no? Masipag tayo. Hindi tayo magiging, huwag nating ikakahiya ang mga pagsagawa ng tinatawag natin na manual labor, gawaing kamay o kaya sa pamagitan ng lakas ng ating katawan. No? Productive toil is conducive to economic security and adds to the wealth of the nation. Life is work. Man perfects himself by working. Man reinforces himself by industry. Great ends necessarily demand great labor. So ang buhay natin ay napapatingkad natin sa pamagitan ng ating pagtatrabaho, no? Man perfects himself by working. Kung hindi tayo magtatrabaho, hindi tayo
wala tayong karapatan kumain. Kaya sinabi nga ng Panginoon, by the sweat of your brows, thou shalt eat. No? Kakain ka dahil sa pawis na nanggagaling sa iyo sa iyong pagtatrabaho. No? Man reinforces himself by industry. No? So sa pamagitan ng pagsagawa natin ng iba't ibang mga pangkabuhayan, industriya na nagbibigay na rin kinalaunan ng kaunlaran sa ating bansa. Great ends necessarily demand great labor. So kung layunin natin na umunlad ang ating bansa, dapat huwag tayong mag-atubili para na gumawa, no? Tayo ang lakas natin bilang manggagawa ang siyang huhubog ng matatawag natin bansang maunlad, no? O para sa kaunlaran ng ating bansa. Labor leads the mind of men to serious things, no? Dahil sinasabi nila, an empty mind is a devil's workshop. So kung wala kang iniisip, kung di diyan ka lamang nauupo at kung ano-ano mga pinoproblema mo, if you are not busy doing works which are for the good of yourself and of your family and of your country, then ano mangyari sa atin pag lahat ay walang ginagawa, kundi mag-istambay na lamang. No? So, labor leads the mind of men to serious things. It sharpens the mind of man by study. It inspires manly vigor by exercise and discipline. And it leads to the intense cultivation of land. So, essential to the life of an agricultural nation. Tayo ay isang bansang agricultural, no? Ang ating kalupaan ay mayaman para sa mga gawaing pang-agrikultura. No? Kaya primarily we are an agricultural nation. At bilang isang agricultural na bansa, kinakailangan natin ang manual labor, ang lakas ng ating paggawa ng ating katawan para na malinang natin ang ating lupain, ang ating industriya. No? By work, by industry, jungles are cleared, barren lands are made to yield, their fields or fair fields arise, and stately cities born. So sa pamagitan ng paggawa, no? Sa pamagitan ng industriya, ang mga kagubatan ay nagiging malinis at ang mga lupaing tiwangwang ay nagiging produktibo. So nagkaroon tayo ng mga tinatawag na maunlad na mga lupain. At dahil diyan, nagkaroon tayo ng mga lungsod at kabayanan na maunlad. Number 12, rely on your own efforts for your progress and happiness. Be not easily discouraged. Perseveres in the pursuit of your legitimate ambition. So our life is what we make it. If we are to succeed, it is necessary that we possess self-reliance, courage, and perseverance. For out of these qualities, new strength is born, which will enable us to overcome adversities and conquer difficulties. Therefore, trust yourself to be courageous and persevere in your task. Ganun lamang ang dapat natin gawin. Kung gusto natin na umunlad ang ating buhay, kung gusto natin na umunlad ang ating bansa, ang ating ekonomiya, no? If we want to succeed, so kinakailangan na magkakaroon tayo ng tinatawag na tiwala sa ating sarili, no? Self-reliance. Magkakaroon tayo ng tapang at pagiging mahinahon at ipagpapatuloy natin ang kaunlaran sa pamagitan ng paggawa. No? For out of these qualities, self-reliance, courage, and perseverance, nagkakaroon tayo ng bagong lakas. Ito ang nagbibigay ng bagong lakas sa atin para na
lahat ng mga problema natin, ng mga adversities natin ay ating ma-overcome, no? At anumang mga difficulties natin ay ating ma-conquer, no? Number 13, do your work cheerfully, thoroughly and well. Work badly done is worse than work undone. Do not live for tomorrow what you can do for today. So yan palagi no ng kasabihan, no. Do not live for tomorrow what you can do for today. Kaya nga merong bata noon dahil ito yung sinasabi ng ano niya, ng kanyang magulang, do not live for tomorrow what you can do for today. Nakita niya doon ng isang cake. Inubos niya kainin, hindi na wala nang natira doon. So tinanong ng kanyang nanay, bakit mo inubos yan? Dapat nagtira ka para bukas. Di ba sabi mo, do not live for tomorrow what you can do for today. Kaya nga, kaya ko maubos kainin yan, kaya kinain ko lahat. Hindi yan ang ibig sabihin nito. No? Na kung meron tayong mga bagay na dapat gawin ngayon, dapat tapusin natin yan. At kung tayo ay nagtatrabaho, dapat na gawin natin ito ng merong ligaya sa ating puso. No? We work cheerfully, thoroughly and well. No? Dapat bigay o ibuhos natin ang lahat ng ating kakayahan para na magawa natin ng tama at matatawag natin, no? Yung ginawa natin ay it is done properly and well, no? Dahil kung haphazardly nagawa natin ang isang bagay, mabuti pa na hindi na tayo gumawa. Amura kon ka mga malam ganing kun kalas-kalas lamang ubra mo, hindi lamang ka mag-ubra. Kag kun ga ubra ka nga nagabagulbol ikaw, hindi ka mag-ubra kay dali masamad ang imo lawas kung nagabagulbol ka o sige ka kimod sa kad ka ubra, no? So when you work cheerfully. The fourth precept of the duties of the Katipunero prepared by Bonifacio tells us that calmness, constancy, reason, and faith in all work and action crown every good desire with success. No? A nation of energetic and busy people, a people working cheerfully and thoroughly, is a nation destined under God to be great and strong. So ang isang bansa pala ay magiging dakila at magiging malakas na bansa, no? Kung ito ay nagsasagawa ng kanyang mga gawain para sa kapakanan ng tao, no? Na ang mga tao ay nagtatrabaho na buhos ang kanilang lakas ng loob at ito sila ay nagtatrabaho ng kaaya-aya, may ligaya sa kanilang puso sa pagtatrabaho at ginagawa nila ito ng hindi matatawag natin na haphazardly lamang, kundi buhos na buhos ang kanilang sarili. Okay. Number 14, contribute to the welfare of your community and promote social justice. You do not live for yourselves and your families alone. You are a part of society to which you owe definite responsibilities. So our Constitution ordains the promotion of social justice to ensure the well-being and economic security of all the people. So bawat isa sa atin meron tayong tungkulin para sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating kapwa-tao at sa ating bansa sa pangkalahatan. No? The individual lives not for himself and for his family alone. His life is a community life. Bahagi tayo ng sosyedad, bahagi tayo ng pamayanan, at bilang mamamayan at bahagi ng pamayanan, tayo ay mayroong gawain o mayroon tayong kontribusyon na dapat isaalang-alang. He has therefore larger interest to serve. He should take interest in the affairs of his government and of the community in which he lives.
Civic conscience is a feeling of responsibility, courage, and pride. Social justice is a vital principle in human relationship. Dahil tayo ay tao at bilang tao, tayo ay nagkakaroon ng koneksyon sa kapwa-tao natin. We have obligation also, hindi lamang para sa ating sarili, dahil yung obligasyon natin sa ating kapwa-tao, yan rin ang obligasyon ng ating kapwa-tao sa atin. Di ba? So, kung mahal mo ang iyong kapwa-tao, then mahalin ka rin ng iyong kapwa-tao. Kung matulungin ka sa iyong kapwa, matulungin rin yan sa iyo. E anong mangyari kung inaaway mo yung kapwa mo? Hindi, awayin ka na rin. Di ba? So, ang buhay dito sa ating lipunan ay pagbibigayan, no? Nakasalalayan sa kung paano natin pinapahalagahan ang bawat isa na miyembro o bahagi ng ating lipunan. And number 15, cultivate the habit of using goods made in the Philippines. Patronize the product and trades of your countrymen. Naalala ko noon si Pangulong Carlos Garcia. Hindi dahil pareho yung apelyido namin, kundi ito siya ay may programa noon na austerity program. Dahil noon, mahirap pa ang kalagayan ng ating bansa, ang karamihan ng mga produkto dito sa atin ay nanggagaling sa labas. So yung mga tinatawag natin na mga foreign goods na kung saan ito ang binibigyan pansin ng ibang mamamayan, ito ay nagkakaroon ng repercussion sa panahon ni Garcia dahil nagkaroon siya ng tinatawag na patronize your own product policy, no? So doon nagsimula noon yung mga tinatawag natin na mga cottage industry. Kahit na kakaunti lang pero makikita natin sa mga bawat pamamahay, meron silang mga sariling mga pinagkikitaan at they became self-sufficient, no? Ito nga siguro ang dahilan kung bakit nagalit sa kanya ang mga Amerikano at nang tumakbo siya uli kalaban kay Presidente Macapagal, natalo siya dahil kinalingan ng mga Amerikano ito si Macapagal dahil doon sa programa ni Garcia na self-sufficiency through local products, no? Patronize your own product. Kaya nga pero nagiging malaki na rin ang tulong nito sa ating bansa, no? Para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. So it is important that we develop our local industries in order to diminish our imports, no? Para na hindi tayo doon lamang nakasalalay sa mga import, sa mga pumapasok na mga produkto, no? Retaining our wealth within the confines of our country and increasing the earning capacity of our people, no? Paano mangyari kung puro lamang import ang ginagawa natin, then yung balance of payment natin magiging mahina diyan dahil ang binabayad natin doon ay ang dollar income natin. Tingnan ninyo, ang ating export ay maliit kung ihambing doon sa ating ini-import. So kakaunti ang nakikita, na-realize natin na dolyar, pero ang binabayad natin doon sa mga imports natin ay dolyar. Kaya nga nagkakaroon ng hindi magandang balance of payment, no? Nagkakaroon tayo ng mga deficiency doon sa pagbayad natin, no? Ng ating mga utang galing sa para sa mga produktong galing sa labas, no? Enterprising men and women have heeded this call to develop domestic production. And we witness the expansion of our industries, no? But unless we patronize their products, the efforts of these men and women are doomed to failure.
So noon, meron mga programa tayo na tinatawag nila UTOP, One Town, One Product. Pero hindi yata naging matagumpay yung programa na ito. Bakit? Dahil hindi na-patronize, hindi tinangkilik ng ating mga mamamayan ang produkto, ang bawat produkto na rin ng kanilang bayan. So makikita nyo noon, may mga cottage industry tayo. Ang mga habal na tinatawag nila noon, yung mga patadyong doon sa yon mga produkto sana na dapat i-patronize pero hindi naging matagumpay. Ha? Because we do not cultivate the habit of using goods made here in the Philippines or the goods made locally. No? And the last is use and develop our natural resources and conservation for posterity. They are the inalienable heritage of our people. Do not traffic with your citizenship. No? So use and develop our natural resources. Ang hindi maganda na pangyari sa ngayon dito sa ating bansa ay yung pagka bili ng malampaya gas fields ng mga yung dayuhang insect. Makikita ninyo itong malampaya gas fields na ito, ito ay noon this had been developed through the efforts of some business partners of our country. So doon nagkaroon tayo ng joint venture with Chevron and Shell, no? Ito yung mga oil company na nag-develop nitong malampaya oil field, no? Para na ma-extract at ma-harness natin ang natural gas sa ilalim ng karagatan doon sa malampaya malapit doon sa Palawan, northeastern part of Palawan. So ang partisipasyon ng ating bansa doon ay we are having 10% doon sa kinikita, no? Dahil yung Chevron, they have 45%, yung Shell 45% na rin, so that made up 90% of the capitalization, at yung sa atin ay 10% lamang dahil wala naman tayong matatawag natin na sunk end capital. Wala tayong investment doon, kundi ang bahagi lamang natin ang ating kinukulikta doon, and that comprises 10% of the total capitalization. So 10% ang kinukuha natin, pero dumating ang panahon na ang pagkaroon nila ng negosasyon na sana itong ang dalawang kumpanya na ito, yung Shell at Chevron, ay dapat ang kanilang ay ma-renew, no? Yung franchise nila ay ma-renew, hindi ito ni-renew ng ating DOE, Department of Energy. Bakit? Iwan ko lang kung ano yung dahilan nila, pero dahil sa hindi nila pagka-renew ng franchise, napilitan itong dalawang kumpanya na umalis dito. At ang kanilang kapitalisasyon, 45-45, that made up the 90% of the malampaya venture, ay binili ng isang insect, si Dennis Oy, na kung saan ang kanyang kumpanya, yung Udina, ang kapitalisasyon nito ay $100 lang yata yung ng kanyang kumpanya. At bakit doon pa ibinigay ng ating pamahalaan when in fact the Philippine National Oil Company, yung PNOC, ay may kakayahan doon dahil yung gobyerno natin, kung binili ito ng gobyerno, edi magiging 100% na yung pagmamayari natin ng
Malampaya gas fields na yan or oil field na yan. Ngayon, mantakin ninyo yung kinikita ng Malampaya sa isang araw ay $2.3 million. So, kawawa ang sitwasyon natin. Kaya nga parang ano na nila yung ating natural resources. Pinanghahagis na lamang ng pamahalaan natin ngayon. When in fact, sinasabi dito sa Code of Citizenship and Ethics, use and develop our natural resources and conservation for posterity para sa atin mga salinlahi sana yon. Ngayon, mayroong pronouncement naman yung na magpapataas uli ng singil doon sa kuryente dahil ang nangyari pala isinara ng yung Malampaya field nila doon, yung gas operation nila or oil mine operation nila. Yan siguro ang dahilan. So kawawa ang salinlahi natin. Kaya nga naghihirap tayo. Pero kung binili lang sana yaon ng ating gobyerno, ang kikitain noon ay pupunta sa ating pamahalaan. At hindi na tayo mahihirapan pa na kung saan tayo kukuha ng ating oil. Okay? So, real freedom must go hand in hand with economic stability, if not economic prosperity. Our vast domain and natural resources constitute the inalienable heritage of our people. We cannot alienate them. They belong to the generations yet unborn. It is therefore our duty to conserve and develop them. Kaya nga noon, pang panahon ni Quezon, nakikita na nila ito dahil sa ang kanilang inaatupag ay ang kapakanan ng ating salinlahi ng future generation. Ngayon na naabot na natin itong mga bagay na ito, pinanghahagis na lamang natin. So hindi makatarungan yung ginawa na yaon ng mga namumuno sa ating bansa. Okay? So, may mga tanong ba kayo? Any question? So, to summarize, we have discussed the learning objectives and the Code of Citizenship. And so, kung wala kayo tanong, this now ends my presentation. So, thank you and good day, everyone. Okay na? Bungit na si Kusi dyan.